Isang garden tips na naman po yung ating papakita, no? At I'm sure yung iba sa mga halaman nyo po na flowering plants, no? Yung mga gusto nyo pong magbulaklak, makuha. Tulad po ng mga iba't ibang fungus, no? Yan, makakapag-produce ng mas maraming bulaklak. And kapag yung bulaklak po nila ay mas marami rin po yung napoproduce na bunga, no? Nagpapaganda po sa tubo at syempre nagiging fertilizer sa halaman. Ayan siya, oh. Look, tapos isang kutsara. So ganyan lang kahit. Hello everyone, this is Hermes Sunao, Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, isang garden tips na naman po yung ating papakita, no? At I'm sure yung iba gumagawa na nito, no? At talagang ginagawa nila to para mapaganda, mapalusog, mapakapal yung kanilang mga halaman. Minsan ginagamit rin pampabulaklak, pampabunga, at talagang sa kanila effective to, no? And even ako rin paminsan-minsan gumagamit at ginagamit ko tong isang method na ito, no, ng pagpe-fertilize ng halaman. Ano kaya ito, no? Lalaman yan sa ating pagbalik. Kaya ako ready na kayo mga ka-MDP. Tutok lang po. And we're back mga ka-MDP, at ngayon nga pong araw na to, pag-usapan natin sino sa inyo ang gumagamit ng betchin, no, as fertilizer. Kasi natakad na po natin to dun sa iba't iba nating video, and yung iba ginawa nating experiment, yung iba naman tinry natin yung iba't ibang method, pero today isang method na mabilis lang gawin, kasi kung wala kayong masyadong oras, pwedeng ganito na lang po yung gawin nyo, no? Mas madali, no? At maraming nakasubok na nito, no? Kapag gumagawa nga ako ng video, merong mga nagko-comment, basahin natin yung comment. Sa mga past video ko, tignan natin, basahin natin yung mga comments, no? Ito ay random na comments na sinasabi na effective talaga yung paggamit ng betchin kasi na-try na nila. Sabi ni Saipira Argadon 1818, I already did this. My orchids never stop flowering. So sa mga namumulaklak na halaman, pwede siya. Sabi naman ni Sita Jambaro 3857, effective talaga ang MSG para sa halaman dahil mabilis lumaki ang leaves at lumaki ang plant. Subok ko na ito. According to Green Trees naman, sa akin Sir Hermes, super effective siya and talagang nagbo-bloom sila. Sabi ni Ma'am Perlita Gareliana 7966, ang betchin pwede naman po, pero twice a week lang. Pwede lagyan ang kahit anong halaman. Ito naman yung method niya, no? Twice a week lang siya kung magdilig ng mga betchin. And according to Ma'am Remy's Garden 2769, thank you sir, magaling talaga ang betchin, pampasuhi ng baby or ng baby ng mga halaman. Narito pa yung ilang random sunod-sunod tong mga comments dito. Sabi ni at Jane Petralba 5754, MSG is a foliar fertilizer, pampabunga at pampabulaklak, hindi para sa litis, sabi naman niya. So, iba't ibang experience to. Sabi naman ni Elma Hael 484, ang pagdidilig ng merong MSG dapat sa potting mix lang ilalagay, wag sa mga dahon ng halaman. Maybe siguro dahil sa experience niya nasusunog, pero may mga tamang oras po kasi ng pagdidilig. At mamaya sasabihin ko sa inyo kung ako paano ginagawa ko dyan, Sa Oxalis, Sir Hermie, effective po yan, sabi ni Ma'am Mercy Villapuerte. And sabi naman ni Roger de la Cruz, once a month lang po ang pagdilig ng MSG o betchin. So, ayan, ang daming mga suggestions, ang daming mga experience, na nakikita natin. Sabi naman ni Ma'am Purificacion Fernandez, nasubukan ko na yan anak. Totoo yan, nagiging malusog
ang mga halaman at green na green ang leaves. Nilalagay ko sa tubig ng milk at 1 araw sa tubig ng plastic bottle. Saka ko ilalagay sa halaman. Very effective, anak, sabi niya. Si Ma'am Lucille Sumera naman, ang sabi niya, pwede po ako, binubudbud ko lang yan sa palibot ng halaman, saka ako dinidilig ng tubig. So, yung procedure na yan, yun yung ating gagawin ngayong araw na ito, no? Pero bago yan, ano nga ba yung meron sa Betchin, ano? Actually, sinagot ko na po ito dun sa ating video at nakalagay po sa ating video kung ano yung meron dyan, ano? At pwede nyo po yung balikan at basahin, ano, if ever na gusto nyo po ng scientific na explanations about yan sa MSG. Pero ngayong araw na ito, ikot tayo sa ating garden, no? Kasi bala ko, bihira lang naman ako maglagay niyan kasi ang dami kong ginagawang method, ang dami-dami kong tinatry na mga pampataba, fertilizer, no? So, may times na bihira ko lang siya magamit dahil meron din naman kaming mga fertilizer dito, no? Pero po dun sa mga gusto lang at syempre yung mga Betchin kasi available yan, napakadaling hanapin, ano, sa tindahan, sa sari-sari store, makakabili ka lang yan, hindi mo na kailangan pumunta ng garden shop dahil minsan wala kang oras. So yan na lang po, pwede nyong itry yan, ano. Yan naman po kung gusto nyo lang naman, ano, kasi sabi ko nga sa inyo, as long as mataba naman po yung lupa, no need nang gumamit ng fertilizer, ano. Kung lupa nyo naman pong ginamit ay yung mga compost, yung mga talagang binulok na mga waste sa atin, pwede na po yan, ano. No need na pong gumamit pa ng mga fertilizer dyan kasi mataba na yung lupa. Para lang po sa mga halaman na insufficient yung nakukuhang nutrients mula sa kanilang mga medium, ano. For example po, yung mga matatagal na halaman na yung kanilang mga lupa talagang na-drain na yung sustansya, no, o nakuha na ng mga halaman, ano. Pwede din po ito dun sa mga halaman na nire-revive para po mas mapaganda, mapalusog sila. And halika, umikot tayo sa ating garden, bigyan ko kayo ng mga sample ng mga plants. Sobrang ganda po nung Betchin sa mga halamang ornamentals din, ano, kasi ini-stimulates po nito yung plants para mag-thrive, ano, para mabuhay, no. So kung halimbawa meron kayong mabagal kumapal, mabagal magdahon na halaman, pwede po sa kanilang gamitin yan, ano, yung Betchin. Sa mga halaman nyo po na flowering plants, no, yung mga gusto nyo pong magbulaklak, pwede po siya, no, kasi ini-speed up po nung Betchin yung pagpabubulaklak ng mga halaman, ano. Pwede po rin yung gamitin sa mga peace lily, kung mahirapan kayo magbulaklak, snake plants, pwede rin po yan. Ano pa ba yung mga halaman na maganda yung bulaklak? Bonggabilya, no? May mga ilan na gumagamit sa bonggabilya, tapos adenium, orchids, yan, mayroong mga gumagamit ng Betchin para po mas lumabas at mas mapaganda yung kanilang mga bulaklak. Sa mga madadahon nating plants, yan, magaganda rin po sila, no, kasi sila po ay nag-i-increase, no, nung water dun sa ating mga plants, ano. So kung gusto natin yung mga halaman natin masupplyan ng enough na water, maganda po yung paggamit ng Betchin, ano. Sa mga plants naman po na nagkakaproblema kayo sa dahon, ano, kung napansin nyo, kung may mga sunog-sunog, baka kasi may problema yan, no, sa kanyang rooting system, yung ating plants na sira yung pinaka ugat, ano, yung pinaka ilalim niya, talagang may problema yung ugat. Maganda rin po yan, ano, na diligan at gamitan ng Betchin, ano, para po sa gayon maging healthy po yung kanilang rooting system. Sa mga plants naman po na apektado ng mga disease, no, maganda po ito kasi napapalakas niya po yung plants, ano, at maiwasan po natin yung mga ganyan disease. Napapalakas po nito yung halaman na labanan yung mga sakit, ano, na pwede nilang makuha, tulad po ng mga iba't ibang fungus, no, ng yan halaman, yan pwede rin po
Sa mga gulay naman po, maganda rin pong gamitin ito, no? May mga times nga po na may nagsasabi sa akin na sila, dinidilig nila sa gulay, ano? Kaya, tinry ko po dahil kapag halimbawang dinilig mo sa gulay, mas nakakapag-produce ng mas maraming bulaklak. And kapag yung bulaklak po nila ay mas marami rin po yung napoproduce na bunga, no? Pwede po yan sa talong, kamatis, yan sa okra, pwede rin po yan sa mga sili po, ano? Sa sili ko dati, yan yung aking spray, kaya marami silang mamunga. So, eto natakal na natin, ano? Meron nga bang ano sa bechin, no? Pasadahan lang natin ng bibilis, ano? Ito po kasing bechin, yan, tinatawag din po yung mesin, tinatawag din pong MSG o monosodium glutamate. Yan din po itawag sa kanya, Ajinomoto. Yan po yung brand name niya. Yan po ay maganda, no? Dahil meron pong glutamic acid. Meron din po siyang sodium benzoate. Yan. Na nagpapaganda po ano sa tubo at syempre nagiging fertilizer sa halaman. Meron din po siyang nitrogen na talaga namang ito gustong gusto nung ating mga plants, ano, kasama nga yun sa NPK na tinatawag, ano, yung pataba sa halaman. So ito po, paano nga ba ginagamit? Kadalasan po kasi ginagamit yung Ajinomoto sa tubig, ano. Yung iba po ginagamit tinutunaw, no, sa 1 litrong tubig. Yung pack nito na mas maliit, I don't know kung ilang grams yun, pero yung mga nabibili na nakapack na, no, ng maliliit, yun, isang ganun po sa 1 litrong tubig, no. Minsan naman po 1 kutsara sa 1 litrong tubig, no. Kung halimbawang wala kayo nung mga nakaganto o yung maramihan po yung inyong bechin, no, pwede kayong kumutsara dyan. So 1 kutsara na ganito, ayan, and 1 kutsara lang yan, pwede po yan dun sa inyong 1 litrong tubig, ano. Pwedeng medyo ganyan, pwedeng punong-puno rin po, ano. Pero ngayon, ano ba gagawin nating procedure? Ito mas madali lang to. Sabi ko sa inyo yung kanina, nabasa natin, i-sprinkle lang. Before, ginamit ko yan sa mga mayana ko. Tapos hanggang sa sinubukan ko po sa mga ornamentals, mga potos, sa mga hanging plants, sinubukan ko siya. And yan, nung dinilig ko po siya, yan, gumanda, no, yung aking mga plants. And isa pa po, pwede rin to sa mga cactus, no, na mahirap pabulaklakin, no. So yung cactus, pag gusto niya yung ganitong panahon, summer, yung season niya, yan, pwede nyo pong patabaan yan para po mamulaklak, ano. Pero ito, seldom ko siyang gamitin sa mga leafy na succulents ko, no, kasi nga ito parang nagiging matubig, and sabi nga yung ating succulents ay nag-stack ng tubig, kaya sa tingin ko hindi applicable sa kanila yung ating bechin, ano. So hindi ko sa kanila ginagamit yan. Sa mga cactus and mga ornamentals din, yan, pwede ko yung gamitin. So ngayon naman, gagawin natin, mag-sprinkle lang tayo, no. 1 kutsara lang po na ganito, ilalagay natin dun sa ating caladium, no. Dito ako sa caladium tsaka ibang ornamentals ako maglalagay, kasi yan, gaganyan-ganyan ko lang. Sprinkle nyo lang po yan, sprinkle nyo lang ng even na ganyan. Tapos dahil nga ngayon nagsisimula ng may pumatak na ulan, okay na po yan, wag nyo nang diligan, ano. Hayaan nyo na lang yung matunaw ng ulan. Pero kung hindi uulan, syempre diligan nyo po, no. Yung normal na pagdidilig pa rin po sa araw-araw, ano. So ayan, maglalagay muna tayo ng ating mga bechin, no. So dito, samahan nyo ako at maglalagay muna ako. So ayan, buksan na natin, and ito, malaki yung bechin natin, ano, hindi ito yung maliit. Buksan muna natin para nang sa gayon, makasapa tayo ng bechin na yan. Nabuksan na natin itong ating bechin. Ayan siya, oh. Look, tapos 1 kutsara. So ganyan lang, kahit hindi, oh, ganito lang, oh. Ganyan lang po, ano. Or kahit hindi pa masyadong puno yan, tapos i-sprinkle nyo lang yan, no, sa halaman nyo, sa bubudbud nyo sa paligid ng halaman nyo. Pwedeng pwede na yung fertilizer, ano. Tara, samahan nyo ako, magbubudbud ako dito sa ating caladium walk.
So, ayan po, nakapag-sprinkle na tayo, no, ng mga betchin, ano, dun sa ating mga plants. And dun po sa mga maliliit na plants, pwedeng kahit hindi po isang kutsara. Ito yung maximum na pwedeng yung gamitin, ano, sa isang plants, lalo na yung mga malalaki yung paso, yung malalaki na yung halaman. Yan po, no, isang kutsara. Hindi naman po punong-puno, pero isang scoop ng kutsara, no. Pero kung halimbawa po yung plants nyo, sa tingin nyo okay naman, at mataba pa naman yung lupa, and hindi niya kailangan ng sobrang fertilizer, pwede po nyong i-adjust, ano, na less than sa isang kutsara. Pwedeng ganyan, tas ibudbud nyo po sa mas maraming paso, ano. Pwede po yan, ganyan yung gawin nyo, no. Basta ang maximum lang po is isang kutsara para sa isang plants, ano, para hindi po kayo ma-over. And ayan naman po, kailan ba ito pwedeng gamitin, ano, kasi minsan yung iba inaaraw-araw, ano. Kahit po once a month or every 15 days, ano, yung pagbubudbud nito. Hindi po kailangan na madalas, no. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman necessary na mag-fertilize kayo, kasi pag nag-over fertilizations po kayo, pwede yang makasama sa halaman, pwedeng manilaw yung dahon, pwedeng malagas yung dahon, pwedeng matunaw, no? So, maraming factor na pwedeng mangyari kung mag-over kayo. Alalahanin nyo po, lahat ng sobra ay hindi maganda, no? So, yung tamang-tama lang po, ano, ang gawin natin sa ating mga plants, no? So, kung magbubudbud kayo, pwedeng isang beses sa isang buwan or every 15 days po kayo magbudbud. After nyo pong magbudbud, kung sa tingin nyo ay hindi uulan, magdilig po kayo, no. Yan, sa pamamagitan po niyan, matutunaw yung ating in-sprinkle na Ajinomoto, no. And lalo ngayon na umuulan na, maganda po yan, ano, kasi rainwater, mas magandang rainwater po yung gamitin natin. So, kailan ba dapat magbudbod? Pwede po kayong magbudbod sa hapon, ano, yung paggabi. Mas okay na okay po yan na time, no, sa pag-sprinkle nitong ating ginawa. Para po sa gayon, kung madiligan na siya, sa umaga po, epekto na siya, no, bago pa sumikat yung araw, ano. So, ayan, thank you so much sa inyong panonood ngayong araw na ito, mga ka-MDP, and I hope meron kayong natutunan dyan, ano. Doon sa mga gumagamit nito, pwede po kayo dyan mag-comment at i-share sa amin kung ano po yung practices nyo, no. At para po mabasa rin ng iba nating mga followers. Salamat ng maraming mga ka-MDP sa inyong panonood ngayong araw, sa lahat na nagla-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga video. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po ganitong usapan, yung plants and gardening, mga ganitong klaseng tips, mag-subscribe na po, no. Huwag nyo kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermy Sunaho or Me Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na po yan. Salamat na maraming mga ka-MDP, and this is Hermy Sunaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye!